Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kaparokya dito sa Immaculate Conception Karangalan sa Pasig. Ganon din sa lahat na sumusubaybay at inaabangan ang ating bi-monthly doctrinal formation. Kung inyong maaalala, ang huli nating naging doctrinal formation ay noon pang March. Ito'y sa kadahilanan na sa buwan ng Abril, tayo ay naging abala sa mga gawain sa parokya, lalong-lalo na doon sa tinatawag na preparation sa Holy Week at maging sa muling pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo. Tayo ngayon ay nasa ikalawang linggo ng Mayo at bumabalik ang ating doctrinal formation ngayong gabi. At ang ating tema, ayon nga sa inyong nakita na sa mga announcement, pag-uusapan natin ang isa na namang sakramento ngayong gabi. Ito marahil ang isang sakramento na hindi binibigyan ng maraming pansin, no? Pero bago natin puntahan kung bakit hindi binibigyan ng pansin, maglaan muna tayo ng panalangin upang sa ganon magabayan tayo ng Espiritu Santo para sa gagawin nating pag-aaral sa gabing ito. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful, and enkindle in them the fire of your love. Send forth your Spirit, and they shall be created, and you shall renew the face of the earth. O God, who does instruct by the light of the Holy Spirit, grant us by the same Spirit, that we may discern what is right, and ever to rejoice in His divine consolation, through the same Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Muli po, magandang gabi sa inyong lahat. Our topic for tonight is about the sacrament of the anointing of the sick. Nabanggit ko sa inyo kanina na ang sakramentong ito ay marahil bihira, binibigyan ng pansin. At ang patunay nito, mapapansin nyo rin na sa ating mga parokya, no, iilan lamang ang dumudulog sa mga parish office, maging sa pare, para humingi ng tinatawag ng sakramentong ito. At ang kadalasang dahilan, bakit hindi ito hinihingi, ay sa maling pagkakalam o sa maling pagkakaintindi ng sakramento. Tayo po sa mga parokyang napagdaanan natin, gumagawa po tayo ng mga pagtatanong o tinatawag na survey, no? Bakit bibihira ang dumudulog sa sakramentong ito? At ang kadalasang sagot ay ito: natatakot ang pamilya ng may sakit na kapag pinahira ng langis o dinalaw ng pare, mamamatay yung kanilang mahal sa buhay. Yun ang kadalasang sagot na kung tutuusin, mapapatawa ka, pero at the same time, marirealize mo, may mali sa tinatawag na kaalaman tungkol sa sakramentong ito. Kaya nga, ang pakay natin sa gabing ito, katulad ng mga pagtuturo natin, ay palalimin ang kaalaman ng natin bilang mga Katoliko patungkol mismo sa sakramentong ito na tinatawag nating anointing of the sick. Okay? So, ganun pa rin mga kapatid, sinasabi ko na sa inyo, na mamaya ay maaari kayong magpadala ng inyong katanungan, kaya habang nakikinig po kayo sa akin at sakali na merong hindi naging maliwanag sa inyo, ihanda nyo na po na magtanong at sasagutin po natin yan. Okay? So katulad ng mga nakaraan, ang ating magiging tema o ang ating tema ay ang panggagalingan palagi ay ang katesismo ng simbahang Katolika, lalong-lalo na ang compendium. Anong nakalagay sa compendium? Sabi sa point 313, itong katanungan, how was sickness viewed in the Old Testament? Sa Lumang Tipan, paano nga ba tinitingnan ang isang sakit? Ang sagot ng katesismo ay ito: in the Old Testament, sickness was experienced as a sign of weakness
and at the same time perceived as mysteriously bound up with sin. The prophets intuited that sickness could also have a redemptive value for one's own sins and those of others. Thus, sickness was lived out in the presence of God, from whom people implored healing. Sa tatlong pangungusap na ito na naging tugon ng kompendyo, anong binaparating sa atin na sagot ng katesismo? Dito sinasabi sa atin na una, ang sakit ay palaging may kaugnayan sa tinatawag na kasalanan. Kapag ang tao, ibig sabihin ay may sakit, patunay iyon na ang taong iyon ay meron ring nagawang pagkakasala. Iyon ang paniwala sa lumang tipan na ngayon nabanggit ng katesismo. Dinagdag pa dito na maging ang mga propeta, kanila nang sinasabi na ang sakit ay merong tinatawag na halaga, na kung saan ito ay ang halaga tinatawag na redemptive. No, pag sinabi mong redemptive, nakakabayad o may dalang mas maganda sa isang nagkakasakit. Bakit? Kasi maaari niya itong ialay, maaari niya itong iugnay para doon sa kabayaran sa kanyang mga pagkakasala. Dinagdag pa dito ng katesismo, yamang ngayon ang sakit, no? Yamang ngayon ay sakit, ay meron palang mga katangian, may kaugnayan sa kasalanan, may halaga para mabayaran ang kasalanan iyon. Ang mga may sakit ngayon ay dumudulog sa Diyos na siyang pinaggagalingan ng tunay na kagalingan. Kaya mapapansin niyo, papangunahan ko na kayo dito, nang dumating ang Panginoong Jesucristo, kapag mayroon siyang nakakasalamuha na may sakit, hindi niya sinasabi na magaling ka na. Ang sinasabi ng Panginoong Jesucristo ay pinatawad ka na ng iyong kasalanan. At ang dahilan noon kung bakit ang Panginoon ay nagsasalita na pinatawad sila ng kanilang kasalanan, dahil sa pananaw nung una na ang sakit talaga ay may kaugnayan sa kasalanan. Ngayon mapunta tayo sa tinatawag na pambungad para sa gabing ito. So with the anointing of the sick, the church comes to the aid of her sons, including daughter, who face danger of death because of a serious sickness or old age. In this difficult and important situation, when the eternal destiny of man is at stake, God does not leave us alone. He approaches us with His grace and mercy. Ito ang dapat una nating maunawaan, na ang simbahan palagi bilang ating ina, gumagawa ng paraan na ang kanyang mga anak, tayo iyon, na tiyak na darating ng pagtanda, tiyak na darating ng pagkahina, tiyak na darating ng pagkakasakit at kalaunan kamatayan, inihahanda tayo ng ating ina, ang simbahan, sa pamamagitan na rin ng paglapit sa atin ng mga biyaya ng Diyos na siyang mahalaga para makamit ang ating kaligtasan. Iyan mismo rin ang kagustuhan ni Jesus nang itinatag niya ang sakramentong ito para sa ating kapakanan at para sa ating kaligtasan. Kaya nga, every Christian should be concerned about himself, his relatives, and his friends, receiving the sacrament at a proper time because he values the help that it provides. Sa isang mananampalataya,
kayo mismo na nandito, ikaw na sumasubaybay at nanonood sa doctrinal formation na ito, dapat ang maging resolution mo pagdating ng araw na kapag dumating na ang panahon na mahina ka na matanda ka na hindi naman kinakailangang naghihingalo ka na. No? Kasi yun ang minsan kung saan naghihingalo, konting perma na lang ng bulate, mawawala na tayo ng hininga, doon tatawagin si Father. No? Huwag mo na antayin na naghihingalo. Kundi sabihin mo, habang matanda ka at may kahinaan, patawag na ng pare kasi bahagi iyon ng paghahanda sa atin kung ano mang mangyari sa atin kalaunan. No? Yun palaging ating bibigyan halaga na iiwan na rin sa ating mga mahal sa buhay na kung dumating kamo ang puntong ito, hindi ka na makapagsalita, hindi ka na makalakad, hindi ka na makapunta sa simbahan. Ang unang gagawin ng mga mahal natin sa buhay kung mahal tayo ay hindi lamang tayo idulog sa doktor, kundi idulog sa pare upang mapahiran tayo ng banal na langis. Mapunta tayo ngayon sa mga mahalagang punto para sa gabing ito. Number 1, sa tema ng Christians facing sickness and death. No? Alam natin na darating ang araw, tayo magkakasakit at tayo mamamatay. Kaya nga, in order to face profitably and with dignity the significant moment of our lives, God helps Christians with the sacrament of the anointing of the sick, a remedy and a powerful aid to overcome sickness and to face death with the fortitude provided by the sacrament. So dalawa, kung mapapansin nyo, ang unang dinudulot ng sakramentong ito, no, ay tinutulungan tayo sa ating sakit, na mapagaling tayo. Pero at the same time, inihahanda tayo ng sakramentong ito just in case na kung tayo man ay mawala sa mundong ito, nahanda na tayo dahil natanggap natin ang sakramentong ito. Kaya dobling effect, no? Minsan kasi iniisip ng iba, kapag dinalaw ni Father at pahiran ng langis, sentensyado na yan. Ilang araw, linggo, buwan, sugi yan, no? O patay yan. Tanggalin natin yon. Kasi kung inyo rin susubaybayan, ang mismong mga panalangin ng pari, doon sa paggagawa ng sakramentong ito, ang unang pinagdarasal natin ay ang kanyang kagalingan, spiritual at pisikal, upang makabalik sa paglilingkod, nandun ang mga katagang iyan, ng isang may sakit. Kung di naman, inihahanda rin natin sila saan? Na malinis ang kanilang mga pagkukulang dulot ng pagkakasala. No? Kasi minsan talaga, ang ating mga kapatid, sabi nga, hindi na makapagkumpisal. No? Mahalaga kung makapagkumpisal pa, mainam. Pero pag hindi na talaga makapagkumpisal, hindi na makapagsalita, itong sakramento na magdudulot sa kanila ng kalakasan at at the same time paghahanda kung dumating man ang panahon ng kamatayan. No? So, sa ikalawang punto dito, Christian faith make us value and wish to receive the sacrament of God's gift. It is fitting to pray every day for the grace to duly receive the sacrament of anointing of the sick. No? Tinuturo dito sa atin, kasi nga bibihira ang nakakatanggap nito, na sana pagdating ng araw, hindi tayo agad, no, nakukunin man lang ng may kapal na hindi natatanggap ang sakramentong ito. May kwento ko lang sa inyo. Siguro sa buhay kong pagkapare, may 3 o 5 na akong inanoint na nakakatuwa. Bakit? Kasi hindi pa naman sila talagang nawawala na ng hininga. Nakapagsasalita pa, nakapagkumpisal pa. May panahon kasi na
lalo na nung pandemya, madalaw mo, mangumpisal, tapos magpapahid ng langis. At ang sasabihin sa iyo, Father, salamat, kasi kayo talagang hinihintay ko na pahiran niya ako ng langis. Siyempre parang pag ganun ang maririnig mo sa isang may sakit, para bang namamaalam. Sinasabi ko, huwag po kayong mag-alala, lalakas pa po kayo. Sabi niya, hindi po, Father, hinihintay ko po to kasi yun na lang pong huling sakramento. Pero alam mo namang malakas pa naman siya, nakapagsasalita, nakakarinig. Pero malalaman mo sa pamilya, after 3 days, 4 days, magte-text, Father, wala na po si nanay, wala na po si tatay. Talagang siguro buong buhay nila, yun ang hiningi. Na Lord, wag mo sana akong kunin hanggang hindi ko pa natatanggap ang huling sakramento. At ito ngayon ang sinasabi sa atin, no, sa pag-aaral natin sa gabing ito. Nahilingin natin sa Diyos na wag muna tayong kunin kung hindi pa natin matatanggap ang sakramentong ito. Kasi napaganda po na sa buong buhay natin, alam naman natin na 7 ang sakramento, pero ang normal na Kristiyano ay makakatanggap lamang ng 6. Bakit? Kasi hindi ka maaaring maging pari at the same time mag-aasawa, no? Kaya isa lang doon, no, sa sacrament of service. Ngayon, yun ang hihilingin natin na maubos natin. Nabinyagan tayo, nakatanggap tayo ng Eucharistia, nakapagkumpil tayo, hingi tayo ng tawad sa kumpisal, kinasal tayo, at uli ay pahiran tayo ng banal na langis. Ang ganda po ng paghahandang iyon. So yan ang pinag-uusapan natin, ang mismong anointing of the sick. Mapunta tayo sa ikalawang punto. Ang katanungan ay, ano nga ba ang anointing of the sick? What is anointing of the sick? Okay? In the last moments of our earthly life, the devil mounts a fierce offensive against which the soul needs special help. This help provided by Jesus with the anointing of the sick, a sacrament, a sacrament instituted to provide a spiritual and physical relief for Christians who are seriously ill. So ang sakramentong ito pala ay tinatag mismo ni Jesus para tulungan tayo ng mga Kristiyano na kung saan ang ating espiritual at pisikal na buhay ay nangangailangan ng lakas, lalong-lalo na sa ating kahinaan. Bakit? Dahil tandaan niyo po, ang Diablo hanggang hindi tayo namamahinga, hindi rin namamahinga sa atin, na kahit sa huling saglit ng ating buhay, tutuksuin tayo at sisiluin na tumalikod sa Diyos. At minsan sa mga, hindi na minsan, pero sa maraming tinatawag na anecdotes, no? Kapag ang tao nasa huling yugto ng kanyang buhay, kahit sabihin mo pa na ang taong iyon pala simba, ang taong iyon pala dasal, susubukin ang kanyang pananampalataya ng Diablo. Ang bulong pa nga ng Diablo ay, o ayan, nasaan ang Diyos mo? Lingkod-lingkod ka pa, lektor ka pa, MBG ka pa, ilang taong ka naglingkod sa simbahan mo, ilang taong kang pinaglilingkuran mong Diyos mo, ngayon nasaan siya? At yan ay maririnig natin ng mga lingkod kapag tayo ay nasa panahon ng kahinaan. Kapag tayo ay nasa panahon na kung saan nandun sa atin ang mga sakit na ito. Kaya ang sakramentong ito, unang ginagawa
ay papatatagin tayo sa buhay espiritual at papaalalahanan na hanggang sa huling saglit ng ating buhay, ang Diyos hindi tayo pababayaan. Ang tungkulin naman natin, yamang ang Diyos hindi tayo pababayaan, ay kumapit o lalo pang kumapit sa Diyos. Yun yung sinasabi nila na huwag kang bibitaw. Kasi sa buhay na ito, marami tayong mararanasan ng problema. Pero ang pinakamahirap sa lahat na problema na susuungin natin, hindi yung problema sa pamilya, hindi yung problemang pinansyal. Ang problemang susuungin natin balang araw ay ang mismong problema sa ating sarili. Kung nagbigay nga ba tayo ng lubos na tiwalaan mo, merong halaga. Ang halaga noon ay kayang bayaran ang mga nagawa nating kasalanan mula ng ating kabataan hanggang sa puntong iyan na tayo'y nagdurusa. Sickness and grave illness o serious illness, merong tinatawag na redemptive value. May halaga na pangbayad. So in this sacrament, mga kapatid, Christians unite themselves with Christ, having the same sentiments that He had when facing pain and death. Tinuturuan tayo ngayon ni Jesus na kapag dumating na ang punto na magdaranas tayo ng sakit, lalong-lalo na kung tayo nakaratay sa higaan ng kamatayan, tinuturuan tayo ng bawat sakit at hirap na iyon ay iugnay natin sa sakit at hirap ni Jesus. Kaya ko, palagi kong payo doon sa mga kamag-anak na may sakit at maging doon sa mga naging lingkod ng simbahan kapag tinamaan ng sakit, ang katabi nyo ay isang crucifix. Isang crucifix na pwede mong hawakan, na pwede mong tingnan, na pwede mong halikan. At kung dumating ang sakit sa katawan, kahit saang bahagi man yan, sa ulo, sa tiyan, sa likod, sa paa, sa baywang, dahil ang sakit, darating yan. Hawakan mo ang krus na iyon, alikan mo at sabihin mo, Lord, iniaalay ko, Lord, iniuugnay ko ang lahat ng paghihirap na ito sa mga paghihirap na pinagdaanan mo habang ikaw ay nakabayubay sa krus. Yan ang tinuturo sa atin. Ang hindi ka panghinaan kung hindi ang magkaroon ka ng lakas na inuugnay mo ang lahat ng hirap sa hirap ni Jesus. Ikatlong punto. Jesus Christ instituted the sacrament. Tatandaan natin, ang 7 sakramento ng simbahan, katulad ng sinimulan natin ang pag-aaral sa mga sakramento, ay hindi gawa-gawa ng Santo Papa, hindi gawa-gawa ng mga obispo, ng mga pari. Sabi ko sa inyo, mismong si Jesus ang nagtatag nito para sa ating kabutihan. Kaya nga, pag hinahamon tayo, kung ang mga sakramentong ito ay tinatag ni Kristo, nasaan sa banal na tipan? Kasi dapat mapakita natin. Kung mapapansin nyo, lahat ng pinagdaanan nating sakramento, ilang sakramento na? Ito ang panglima. Ito panglima. Tapos na natin ang binyag, tapos na natin ang kumpil, tapos na natin ang Eucharistia, tapos na natin ang kumpisal. Nandito tayo ngayon sa panglima, sa anointing. Ang wala pa ay kasal at ang banal na orden. Kasi mapapansin nyo, sabi ko nga sa inyo, ang 7 sakramento ay nahati sa 3 bahagi. The first is called
the sacrament of Christian initiation. Ano yung tatlong sakramento ng Christian initiation? Baptism, confirmation, and Eucharist. Ang ikalawang bahagi ay tinatawag na sacraments of healing. Ano yon? Confession, and anointing of the sick. Ang ikatlong bahagi ng grupo ng sakramento ay tinatawag na sacraments of service. Ano yon? Holy order and holy matrimony. Okay? So yun ang 7 sakramento na hinati sa 3. Lahat ng sakramentong ito, yamang tinatag ni Kristo, may mga tinatawag nga na institutional narrative. O sa banal na tipan, makukuha natin ang mismong nakasulat kung saan ito naitatag. So ito ngayon ang nakalagay. The sacrament of the anointing of the sick was instituted by Christ. Mismong si Kristo ang nagtatag. Though it was promulgated by the Apostle James. Subalit, ang mismong, sabi mong promulgate, ang nagpahiwatig talaga ng pagpapatatag na ito ay si Santiago. Saan? His letter shows what the tradition in the church was when he wrote the following. Any one of you who is ill should send for the elders of the church. Pag sinabi mong elders, ito yung mga pari. And they must anoint the sick person with oil in the name of the Lord and pray over him. Dagdag pa ni Santiago, the prayer of faith will save the sick person, and the Lord will raise him up again. If he has committed any sins, he will be forgiven. So pag tinanong tayo, saan sa Biblia na tinatag ni Jesus, itong gagamitin natin. Sa liham ni Apostol Santiago, Kapitulo 5, versikulo 14 hanggang 15. Ito ang mismong pinanggagalingan natin ng sakramento ng pagpapahid ng langis ay ninais ni Jesus. Okay? Kaya hindi ito gawa-gawa lang ng simbahan. Mismong sa pamagitan ni Santiago na itatag ito. Ito lang may singit ko dito sa inyo. Ang mga kapatid natin na mga protestante, may ilang sekta ng protestante na talaga ang liham ni Santiago tinanggal nila. Dahil sa pagtatanggal ng liham na iyon, natanggal rin ang mga katagang iyan. Bakit? Dahil sa liham rin na Apostol Santiago nakasaad na hindi lamang sapat ang pananampalataya para sa kaligtasan, kinakailangan rin ng gawa para maligtas. Pag inyong makausap at mapakinggan ng mga protestanteng iyan at ibang sekta, ang palagi lang sasabihin sa inyo, pag may pananampalataya ka, maliligtas ka. Aba, nasaan ngayon ang gawa? Nakutan nyo? Kaya ayaw nila ng ganoon, natanggal si Santiago. Wala si Santiago sa kanilang mga Biblia. No, halimbawa ng Biblia nila, yung Gideon Bibles, na palaging nasa mga hotel. Okay? Number 4. The effects of this sacrament. Katulad ng ating mga pag-aaral, ang mismong mga sakramento, maalala ninyo, ay may naidudulot sa tumatanggap. Ngayon, sinasabi sa atin sa pag-aaral na ito na may 5 epekto
ang sakramento ng pagpapahid ng langis sa tumatanggap. Ano-ano ito? Una, unites the sick with the passion of our Lord. Kasi tinuturuan tayo na ialay ang ating hirap kapag nagkasakit tayo sa mismong sakit at hirap dinaanan ng Panginoon. Ikalawa, confers consolation, peace, and encouragement to endure the sufferings of illness or of old age. Isa sa mga naidudulot pa narito, consolation, peace, and encouragement. Marahil hindi natin ito nararamdaman kasi hindi pa naman tayo nagkakasakit at hindi pa tayo napapahiran ng langis sa kalagayan ng mismong may mga lubhang karamdaman. Ikatlo, forgive sins insofar as there is sorrow. No? Napapatawad ang kasalanan, kalalong-lalo na kung ito may kabalikat na pagsisisi. Kasi sabi ko nga sa inyo, minsan kapag ang isang pasyente hindi na talaga makapagsalita, imposible ang kumpisal, pero nakakadinig, ito ang pwede nating ibulong sa kanila na dapat pagsisihan nilang kasalanan, no? Tunay na pagsisisi. Number 4, restores bodily health if it favors spiritual health. Minsan ito talagang nangyayari sa aking karanasan, no, may dalawa yata o tatlo. No, dito isa pa lang ang aking talagang nadalaw. At dati naka-wheelchair na lang, kilala yun, dumadalo nga sa ate ngayon nakakalakad na, no? Alam niya ng ibang lingkod ng simbahan. Pero ang pinaka ko talaga minsan, batang pari pa ako noon, sabihin ko, yun talaga, sabihin ko na tumatak sa akin dahil naghihingalo na, sabihin natin yung pasyente, naabot ko pa na mapahiran ng langis, no? Pero nakapagkumpisa lang pasyente at lahat, no? Bagaman hirap na talaga, sabi ko, tanggapin na lamang kung anong gusto ng Diyos. So, willing na siya, very open kung ano man ang gusto ng Panginoon. Nagpaalam ako, sabi ko, ituloy ko pong pagdarasal sa inyo. Abay, after 2 months, nasa katedral ako, may humawak dito sa balikat ko. Sabi niya, Father, naalala mo ako. Sino po kayo? Sabi niya, ako po yung ganito. Sinabi niyang address niya, bahay po. Ay, opo. Sabi ko, ba't kayo nakakalakad? Father, gumaling po ako. So, talagang ang Diyos, hindi natin alam. Ang kaya lang natin mabigay ay ang mga kapatid natin na nangangailangan mapahiran ng langis. Kasi isa sa mga binibigay na biyaya ng sakramentong ito ay ang kalakasan rin ng pangangatawan. Kalakasan ng katawan. Dito sinabi nga, this is an important reason for not waiting until the sick are in agony. Ang hirap niya yan, sinasabi ko na ha. Huwag mo nang intayin na naghihingalo, na nahihirapan. Before administering the sacrament, it should be administered when the recipient is conscious. Nevertheless, if he is not conscious, he has the right to receive the sacrament, and therefore it should be administered, albeit conditionally, should there be doubt whether he is still alive. Kasi minsan, no, may mga cases, salamat sa Diyos, di pa naman dumarating sa akin. Pero nakwento na ng ibang pari sa akin, mas nakakatanda. May time raw, no, hinabol pa nila. Pag anoin, di ba maglalagay na ng langis saan? Sa ulo at sa kamay. Nang hinawakan na ng kasamang sakristan yung kamay, nagsinyas ang sakristan at nagsalita, Father, patay na. Kasi malamig na.
Sabi ni Father, tumahimik ka, tapusin na lang natin. Kasi, minsan ang kamatayan kasi hindi naman abrupt, no? Na lalamig ang buong katawan. Ang ulo ng pinatungan ng kamay, mainit pa. Pero ang kamay, malamig na. Kaya dito, sabi nga, it should be administered albeit conditionally, should there be doubt whether he is still alive. Malay mo, ang Diyos na naman nakaalam. Pero kung alam na talaga natin, 2 days nang declare na patay, wala nang paggawa yun. No? Kaya wag na nating intayin ng tao ay saka na naghihingalo. Di ba? Yun ang ina-announce natin linggo-linggo na halos. At ngayon nga nalaman ko dahil sa pagbabasbas ng mga tahanan itong mga nakarang araw, ang dami pang mga may matatanda at may sakit. Kaya ngayon sabi ko ilista para madalaw ko at mapahira ng langis. Panglima, dinudulot rin ng sakramentong ito ay prepares for passing from this life to eternal life. Yun ang pinakamahalaga. Inihahanda ang sino mang may sakit sa kamatayan at kalaunan makapasok sa buhay na walang hanggan. Okay? Number 5, fifth point. Paano nga ba iginagawad ang sakramentong ito? How is the sacrament administered? Okay? Now, para at least alam ninyo, the essential celebration, as in other sacrament, is the application of the matter. Yan. Anong matter ng sacrament na ito? Sacred oil. Anong uri ng oil? Oil for the sick, no? Yung tinatawag na infirmorum, no? Langis para sa mga may sakit. And then, the form. Anong form na yon? Ito yung mga salita na sinasabi ng pare habang iginagawad ang langis sa ulo at sa mga kamay. Now, sino ang pwedeng magawad lamang nito? Pare lamang at obispo, no? At ito nga, nilalagay, una, sabi rito, sa forehead, on the hands, while he says, through this holy anointing, may the Lord in His love and mercy help you with the grace of the Holy Spirit. Okay? Now, if needed, the minister also can bless the oil within the ceremony. Kasi minsan, may mga pagkakataon na kung saan wala si Father dalang oil of the sick. For whatever reason, no? Kasi minsan, nandun siya sa sa isang lugar, magmimisa lang, pero hindi niya naman dalang kanyang oil for the sick, at nagsabi, Father, may emergency po, parang pahira ng ganito, kung merong langis doon, ay binabasbasan mismo ni Father. Ngayon, etong magandang tanong, anong oil na ginagamit? No? Kasabi dito, oil. Diba? Para maging valid ang isang sacrament, dapat alam natin ang matter. Sabi oil. Pero anong uri ng oil? Nang tiningnan ko ito, ang oil na ginagamit ay hindi lang basta-basta oil, kundi olive oil. Kaya yun ang mahirap rin. Kasi sa Pilipinas, bihira tayong makahanap ng oil ng olive. Ang ginagamit ay niyog. Diba? Parang sinabi mo, wala sa bundok ng alak na mula sa ubas. Pwede na ba ang alak na mula sa niyog para maging dugo ni Kristo? Again, ang nakalagay doon is bagaman wine, ang sinasabi doon, wine from the grapes. So dapat alam na natin yan, ano? Yun ay mga malit na detalye, pero mahalaga pala. Okay? Number 6, preparation for death. So, hindi natin papalampasin ang
pag-aaral sa sakramentong ito kung hindi natin babanggitin ang tema ng paghahanda sa kamatayan. Dahil sa uli nga sabi ko sa inyo, lahat tayo, pupunta o paparoon at paparoon sa kamatayan. Bahagi ng paghahanda na ito ay ang mismong pagpapahalaga sa sakramento ng pagpapahid ng langis. Thus, studying about the sacrament makes us think of the reality of death and reminds us of the need to live always in God's grace, to grow in grace, to accept the sufferings this life brings, and to joyfully receive death. Ewan ko kung pumasok na rin iyon sa ating mga isipan na darating talagang araw na dapat ang kamatayan na tiyak na makakamit natin, huwag nating katakutan. Kung hindi katulad ng turo sa atin sa pananampalataya, tanggapin ito ng may kagalakan. Mangyayari lamang iyon kung buong buhay natin, pinagsumikapan natin mamuhay una sa kalooban ng Diyos at namuhay tayo na pinalago ang mga biyaya o grasya na bigay ng Diyos sa atin. Dahil sa huli, ang taong namuhay sa kalooban ng Diyos, sa grasya ng Diyos, bagaman siya ay daraan ng konting paglilinis sa purgatorio, ganun pa rin, dapat tayo manamig sa gantimpalang igagawad o ipagkakaloob sa atin ng Diyos. No? Alam natin na may mga kahinaan tayo, may mga pakasalanan tayo, pero kung nagsusumikap tayo na dito pa lamang sa mundo, hinihingi ng tawad ito, ginagawa natin ng pagbabayad puri para mapaiksi ang ating pagdaan sa purgatorio, gawin at gawin natin. Kasi yun naman ay bahagi ng plano ng Diyos para sa ating kaligtasan. So, bago tayo tumungo sa palaging sinasabi, yung resolutions o kapasyan sa buhay, ngayon pa lamang dito sa loob ng simbahan at doon sa mga nanonood at sumusubaybay, ay maaari na kayo magpadala ng inyong mga katanungan para sa ikalawang bahagi ay ating itong matugunan. So huling bahagi nito, ano nga bang resolutions for Christian life na pwede nating mabuo? Anong pwede nating maging kapasyahan? Dalawa. Una, offer your sufferings, especially sickness, without being afraid of death. Sana maging maliwanag yan sa atin na kapag dumating ang araw, matuto tayo na ialay ang ating mga paghihirap, lalong-lalo na kung nalalapit ang ating kamatayan. Ikalawa, thank God for the sacrament of the anointing of the sick. Pasalamat sa Diyos sa sakramentong ito, calling a priest when a relative or a friend is in danger of death. No? Lalo na kapag ang ating kaibigan, kapamilya, no, ay naroon na sa punto na nasa kahinaan ng buhay dahil sa tinatawag na sakit na dinaranas. Mainam na itawag natin ang pari para sila ay mabigyan ng lakas na naidudulot ng sakramentong ito. So yan po ang dalawang resolutions o maaari nating maging kapasyan sa buhay. Yamang tayo balang araw ay mangangailangan talaga ng sakramentong ito. So dito nagwawakas ang unang bahagi ng ating doctrinal formation para sa gabing ito. Ang ikalawang bahagi na magkakaroon tayo ay magiging question and answer portion. Ano po? Kaya kung meron kayong mga katanungan ay pakipadala na lamang po, paki-message, paki-comment, and as much as possible susubukan po natin na sagutin ang mga katanungan ito. So dyan po muna kayo, tayo magkakaroon ng maiksing break. Maraming salamat. Tayo sa ating ikalawang bahagi para sa
question and answer portion. Unang-una, maraming salamat po sa mga nag-interact at nagbigay ng kanilang katanungan. Ito po ang una. Father, I really want my uncle to receive the sacrament, but my mother rebuked me until my uncle died. Does my intention enough to save him? No, actually your intention is really good, no? But when we answer the second part, to save him or not, it's only our Lord would know, no? Alam ng Panginoon kung sino ang liligtas at hindi. Kaya tayong magagawa talaga natin ay ngayon na hindi nakatanggap ang yung tiyuhin natin is to offer prayers, no? And also indulgences, no? So that would help especially for those souls in purgatory. Kasi yung pwede lang natin i-assume palagi ng ating mga mahal sa buhay ay nasa purgatorio at nangangailangan ng dasal, no? Ang pinakapangit sa lahat, yung pag-uugali na ina-assume mo ng iyong mga mahal sa buhay ay nasa langit, no? Minsan meron kasing mga ganyang madidinig tayong mga sabi or di naman kaya sa post sa Facebook, no, ng kanilang anak, anghel na, ng kanilang tatay nandoon na sa piling ng ano, parang nakakamangha. Paano mo nalaman? Di ba? Kasi sa pananampalataya natin, only God would know. For our attitude should always be not doubting, but rather our attitude should be that all our loved ones, they are in need of our prayer, no? So yun dapat. Kaya nga nakakalungkot man no na pinigilan ka ng nanay mo for whatever reason, no? Pero sana na napaliwanag mo pa. Kasi ang dahilan talaga niyan kung bakit ayaw is the lack of knowledge. Kaya nga itong ginagawa natin na paliwanag para sa ganon, kung dumating man ang panahon na ikaw narinig mo ito, mapupulot mo at mababalikan mo ito sa YouTube ng Nakin. Meron akong YouTube, malalagay ito doon sa YouTube ng parokya, sa live videos. Iparinig mo sa inyong mga magulang at mahal sa buhay na ang pagpapahid pala ng langis ay hindi upang sentensyahan ang ating kapatid. Kung hindi, ito ang naibibigay aron mismo sa katuroan ng simbahan. Yun palagi ipagtanggol natin. At speaking of ipagtanggol, bukas ikalawang pagbasa, yan ang liham ni Apostol San Pedro, no? Na dapat maging handa kayo lagi na magbigay ng paliwanag tungkol sa inyong pananampalataya. Hindi lang tungkulin ng mga pare ang palagi nagpapaliwanag. In fact, kayo mismo mga laiko, the reason why we are giving this, I am giving this, kasi inaasahan ko na sa mga susunod na henerasyon ng mga lingkod, ng mga parishioner dito, ay umulad sa kaalaman, lalong-lalo na pagdating sa doktrina ng simbahan, na kahit katukin ka man dyan ng anumang kulto, kasi kanina nakita ko naman ang mga kulto habang nag-iikot ako, katok ng katok. Sabi ko nga sa inyo, papasukin nyo out of Christian charity and love. Pakinggan nyo kung kinakailangan. But at the end of the day, sabihin mo, nakinig ako sa iyo, ngayon pakinggan mo ako. Teach them about truth. Teach them about Catholicism. No? Kasi give and take yan. Pinakinggan kita, pinapasok pa kita sa bahay ko, ngayon akong pakinggan mo. Malay mo, ang mga nag-iikot na iyan, isang araw, mabuksan ng kanilang isipan at bumalik sa tamang simbahan. That's your win, my dear friend. Okay? Next. Father, good evening. Tanong ko lang po, may kaibigan ako na lingkod ng simbahan. Subalit di po siya namatay sa sakit, subalit namatay po siya sa aksidente. Saan po kayo siya napunta at di niya napaghandaan ang kanyang kamatayan? Katulad nga po noon, kahit ako salungin mo, I do not know. Bakit? Only God would know our end. Pero ang mahalaga, tayo mismo na mga naglalakbay dito sa lupa, maghanda araw-araw kasi hindi mo alam kung kailan tawagin tayo ng Panginoon. Maring ako mamaya, maring kayo mamaya. We do not know. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, be prepared. Bakit? Yan rin ang sinasabi ni San Pablo sa kanyang liham, maging handa kayong lagi. Walang masama sa paghahanda.
At ang paghahanda natin, just remain in the state of grace. Manatili ka sa estado ng grasya. Dahil kapag anuman ang mangyari, nasa estado ka ng grasya, hindi ka naman agad siguro pupunta sa langit, batiyak, iiksi ang iyong stay sa purgatory. Yun ang tiyak doon. Ano po? Sunod na katanungan. Jesus said in Mark 12:31 that we must love others. But Apostle said in John 2:1-9-11 that we must avoid false teachers. Does these verses contradict each other? Alam nyo kapatid, itong problema sa mga, hindi ko alam kung saan nyo ito napulot, no? Itong problema minsan kapag hindi tayo dumalo sa tinatawag na how to read the Bible. Okay? Paano magbasa ng Biblia? Hindi ko alam kung nabigay ko na yan dito na isang special formation, pero meron po ang special formation ng tinatawag na how to read the Bible. Verses in the Bible can never contradict to each other. Okay? Ang mga bersikulo sa Biblia, kailanman hindi sila magbabangga-bangga. Bakit? Kasi ang una nating intindihin, the author of the Bible, it's a divine author. Hindi ito gawa ng tao, gawa ito ng Diyos. Kaya ang nakasulat doon, minsan akala natin, nag-contradict ito. Sa interpretasyon natin yun. Sa kakapusan ng ating pagkaalam. Kaya nga, ang mga ganitong uri, mapapansin nyo, kukuha ng linya. Kukuha dito ng linya. Pagbabanggain. Wrong. As Catholics, how do we understand the Bible? Understand the entire message, understand the entire message and connect it. Doon mo maintindihan. Kaya nga mapapansin nyo every Sunday or everyday Mass, nakadinig ba kayo na first reading, one-liner? Nakadinig ba kayo ng second reading, isang linya? Nakarinig ba kayo ng gospel na isang linya? Never. Bakit? Kasi kapag tayo nakikinig ng salita ng Diyos, inuunawa natin ang kabuuan. Kapag mahilig ka sa isang linya, ang tawag ko dyan, no? Turo-turong pananampalataya. Yan ang labas ng mga pastor na ito. Ang hilib ng turo-turo. Kung ano lang ang komportable sila, yun ang kukunin. Pero hindi ko kukunin at iintindihin ang buong nilalaman at mensahe ng pagbasang iyon. So ang aking dito, the verses in the Bible will never contradict, but understand the Bible in its entirety. Ibig sabihin kabuuan. Okay? Iba po ba ang Sheol sa limbo of the fathers at sa purgatory? Okay. Ang limbo po ay tinanggal na bilang katuruan ng simbahan. Wala na po yun. Ngayon, kung ayaw akong gusto nyong i-confirm ang sinasabi ko, may document ang International Theological Commission na matatagpuan sa website ng Doctrine of Faith. Kung hindi ako nagkakamali, it was published during the pontificate of Pope Benedict, 2000, ilang kaya yun? 13 ba? So hindi ko lang ma-recall ang concrete year. Pero alam ko na yun ay nasa Doctrine of Faith, isang dokumento that the limbo does not hold. No? Hindi siya talaga, ibig sabihin, bahagi ng turo ng simbahan. So tinanggal ito. Ang meron ay ang purgatory. Hanggang ngayon yan. Okay? Good evening po, Father Mark. How will I know if the Holy Spirit is in me? Especially if I am in trouble. Very good. Paano mo malalaman na ang Espiritu Santo ay sumasa iyo, lalong-lalo na kapag ikaw ay nasa kapahamakan, no? Kapag ikaw ngayon ay tumawag sa Kanya at binibigyan ka sa iyong sarili ng tinatawag na mga palatandaan
para malampasan mo ang pinagdaraanan mo, then the Holy Spirit is in you. Bukas, sasabihin uli yan sa atin at mapapakinggan natin sa Ebanghelyo. Sabi ni Jesus, no? Kilala ninyo siya sapagkat siya ay suma sa inyo. In fact, the Holy Spirit, ito tatandaan natin when we are also in the state of grace, the Holy Spirit is within us. Pero pag wala tayo sa estado ng grasya, the Holy Spirit is not with us. Paano ko nasabi ito? Dahil mismo ang mga banal ng simbahan ng pinag-aralan namin ang tinatawag na spiritual theology, may tinatawag silang termino na the inhabitation of the Holy Spirit. Pag sinabi mong inhabitation of the Holy Spirit, ang Espiritu Santo ay mismong naninirahan sa iyo. Kaya nga si San Pablo, anong sabi niya? Our bodies are temple of the Holy Spirit. At yan rin ang palaala niya sa lahat sa atin. Kaya ang mga kababaihan, dapat hindi natin basta-basta na lamang, no? Yung panunuot na masagwa ay para bang hindi tayo naniniwala ng Espiritu Santo, ang ating katawan ay templo ng Espiritu Santo. So yun ang isa natin alalahanin palagi. The Holy Spirit is within us. Okay? As long as we live in the state of grace, nag-inhabit sila sa atin. Okay. Next. Good evening po, Father. Totoo ba na kung makasalanan ka at hindi ka marunong tumulong sa kapwa pag malasakit, matagal sa higaan na magdusa? No? So, ang mindset na ito ay isang mindset ng parabang revenge, no? Dahil hindi ka tumulong sa kapwa, ay magdurusa ka ng ganoon. Actually, ang aking stand dito, ay it's always God's will. Diyos lamang nakakaalam. Kahit ako po hindi ko masabi sa inyo, magdurusa kang ganito. Okay? Diyos ang makakaalam niyan. Kaya nga, ang certainty palagi ay nasa Diyos. Kung bibigyan niya tayo ng ganito, so be it. Kung bibigyan tayo ng ganyan, so be it. Ang atin palaging attitude is, Lord, whatever is your will, whatever you want, so be it. Okay? Let us open to whatever God wants. Father Mark, ano ang gagawin ko kung ayaw magpa-anoint ng isang tao na kinakausap ko po? Una, ipaliwanag mo maigi ang kabutihan ng anointing. Ipaliwanag mo maigi. Ipaliwanag mo rin ang mga benepisyo na katulad ng sinabi ko. Okay? At hinihigit sa lahat, kapag bago mo siya rin ipaliwanagan, ipagdasal mo sa Espiritu Santo na mabuksan ang kanyang puso't isipan na tanggapin niyang sakramentong ito. At dagdag sa dasal, mag-alay ka ng mga konting sakripisyo para sa taong iyon na maging bukas sa nais ng Diyos. No? So yun ang tatlo po. Pray, pagdasal mo siya, offer sacrifices, mortify, and then act. Kausapin mo siya. Ang huli palagi yung pagkausap. Hindi mo siya kakausapin na hindi mo pa siya pinagdarasal. Okay. Next pong katanungan. Father, paano po kapag ang isang tao ay nagbigti na hindi po nakapag-confess? Saan po pupunta ang kanyang kaluluwa? Sabihin ko nga po sa inyo, hindi po ako magsisilip sa purgatorio. Nandyan bang kaluluwa? Nandun ba sa impyerno? Nasa langit ba? I do not know. Only God knows once we end our life here. Pero ang maliwanag, when we die in mortal sin, we go to hell. When we die in the state of grace, but with venial sin, we go to purgatory.
And those who have prepared their life, bihira ang pupunta sa langit na diretso eh. Dumadaan at dumadaan kahit maliit na panahon o maiksing panahon sa purgatorio. Di ba nakwento ko sa inyo yung kay Sister Faustina sa Divine Mercy? Mismong malabirin, pinakita sa kanyang purgatory. Sabi ni Sister Faustina, Mother, will I also pass through there? Ang sagot ng malabirin, yes, my daughter, but only a few hours. Tuwang-tuwa ako nung marinig, a few hours. Di ba? Tayo, pag isip ko, ako kaya ilan? Di ba? So, ano ba, taon tayo, centuries, hindi natin alam, no? So, it's good to prepare always because we really do not know. Okay? Father, totoo po ba yung kapag ang isang may sakit ay may hawak na anting-ating ay maghihirap hanggang hindi iyon iniluluwa? Ba? Wala ito sa katuruan ng simbahan, ng anting-anting, no? Pero natutuwa ako kasi baka sinasabi niyo mga amulets, no? Mga amulets. Unang-una, believing on amulets sa mga anting-anting na ito is not believing on the power of God. Kaya nga, pag matapos natin ang part ng mga sacraments, tutungo tayo sa moral life of Christ, no, the third part of the catechism, kung saan pag-aaralan natin ang mga utos ng Diyos. Doon po i-expose ko sa inyo o ilalathala ko sa inyo ang iba't ibang uri ng kasalanan at ang paniniwala sa mga anting-anting ay labag sa unang utos ng Diyos. Okay? Kasi hindi ka naniniwala sa Kanya, kundi mas naniniwala ka sa kapangyarihan na galing sa mga bagay-bagay na ito. At kung iyong maalala na nagbigay ako ng special formation about exorcism, naalala niyo yon? Karamihan ng mga powers na iyan ay hindi talaga galing sa metal na iyan, sa batong iyan. Karamihan yan ay galing mismo sa demonyo. Okay? Lalong-lalo na pag mga crystals. Okay? Sunod na katanungan. Sabi po ng mga church fathers, wala daw pong itsura ang mga angels. Pero bakit po sa mga simbahan natin, they are depicted with wings and human-like? Ngayon, gusto kong bago siguro magtanong na sabi ng church fathers, isite mo sa akin sinong church father. Okay? Na walang ganito. Kasi mismong sa Book of Exodus, sa Old Testament, kaya nga may tinawag na tabernakulo na sabi doon, sa bawat dulo may mga anghel. So, nandun yun. Pangalawa, kung mapapansin nyo, kinausap pa ni Pedro at ni Pablo ang mga anghel nang sila ay nakulong. Naalala nyo? Sa aklat ng mga gawa. So kung walang mukha ang mga anghel, baka natakot si Pablo at si Pedro. Pangatlo, ang mahal na birhen, nagpakita ang Anghel Gabriel. Ang Anghel Gabriel may mukha. So paano kung kung walang mukha yun, matatakot ang birhen. Pang-apat, si Zacarias, dinalaw uli ng Gabriel. Kung walang mukha yun, ay anong mangyayari? Di matatakot uli. At dagdag pa dyan, maging ang mga ang kerubim, sinasabi nga mukha lamang sila at merong mga pakpak sa kanilang leeg. Okay? So, all of these descriptions, no, maganda na isite natin sinong church fathers ang nagsabi. Kasi it could lead us na
habang nagtatanong, may maniwala baka merong ganoon. We cite what document, and I will get that document and make a comment on it. Kasi maging ang mga kasulatan ng church fathers, meron pong dokumento how to understand the writings, no? Kasi tandaan natin, nang sinulat ng mga church fathers ang kanilang sinusulat, tandaan natin we are talking here on the 2nd to 8th centuries. So ang mindset nila, ibang-iba sa mindset natin ngayon. Anong ibig ko sabihin? Pag sinabi mo sa kanila, halimbawa, galing ka sa panahon natin ngayon, may kausap kang church fathers noon. Pag sinabi mo sa church fathers, kinakain kong pagkain ay hamburger. Pakialam ng church fathers hamburger. Anong ibig ko sabihin? Bawat culture, we have to understand ang kanilang kultura. Kaya unawain natin yan, how the church understands the writings of the church fathers. Kaya pag sinabi mo, ito, si ganitong church fathers, sa ganitong writing niya, sa ganitong page number, hahanapin ko yan, and I will research and come back to you kung paano pinapaliwanag ng simbahan ang bagay na iyan. Okay? Salamat. Sunod po. Good evening po, Father Mark. How will I know if the Holy Spirit is me, especially in trouble? Ay, nasagot ko na ito. Father, maaari po bang i-anoint ang nasa coma? Yes. Mas lalo na. Sabi ng mga theologians, ayan na naman, sinong theologians? Okay? Wala daw pong concept ng time and space sa kabila. Pero bakit po sa purgatory, may ideya na souls will be there for months or even years? Sino pong tama? By the way, pag sinabi nating months and years sa purgatory, it does not mean the same months, hours, weeks, and days. Nilalagyan lamang natin ng mga terminong ito in order to understand in our concept, in our reality. Kasi sa kabilang buhay, hindi mo nagagamitin ang ibang termino na nandito. Bakit? Ibang nag-govern doon. Yun ang palagi sinasabi, do not apply the terms, but we apply it here for us to facilitate and understand things. Pero doon, sabihin ko sa inyo, pag sinabing isang oras, sa atin dito, ang isang oras natin ay 60 minutes. Pero maaaring doon, ang isang oras ay isang araw na palang katumbas dito sa atin. So, yung mga terms na ito, that does not necessarily apply sa kabila. Okay? Kaya, at maganda rin kung sinong theologians na itong iyong sinasabi, no? Tingnan natin, kasi mga theologians ngayon, ang daming gustong mag-create ng bagong paniniwala. But what I'm talking to you or sharing with you is Thomistic philosophy, at the same time Thomistic theology. Just to share with you, my dear friend, no? The other day, may kaibigan ako na nag-post sa Facebook. Ang pinost niya, 2 uri ng simbahan, 2 uri ng altar. At nagsabi siya na the beauty of those altars, no, transcends the heavenly realities. May isang pare, theologian, kasi nakatapos ng theology. Sabi niya, nag-comment siya sa paring iyon na kaibigan ko. Sabi niya, you might be struck that heaven is full of simplicity. Sabi niya, nag-comment niyon, sumagot, Father Mark, sang-ayong ka ba? Para ba ako namang may ano? Hindi, sinagot ko lang, wala akong nabasa kay Santo Tomas na nagsabi na heaven is full of simplicity. Ito, tumawa siya sa punto na ang mga pari ngayon nagkiklaim ng mga theologian kasi nagpag-aral ng theology. Pero ang tanong, kaninong theology ang ating pinag-aaralan? If you want an authentic Catholic theology, be Thomistic. Pag sinabi kong be Thomistic, ang lahat na tinuro ni Santo Tomas,
yun ang panghawakan mo lang, hindi ka magkakamali. Kasi yun ang kinukuha ng simbahan. Pero kung kukuha ka ng mga turo ng theologian, lalo na ng mga modern theologians ngayon, mawawala kayo. Bakit? Do not be scandalized. On modern times, may mga naniniwala na ang Diyos, Father and Mother. O yan. Talaga, Father? Oo, pag makita mo pa sa Facebook, may ibang nga nagdadasal, nagmamas. O God, O Father and Mother God, ano yun? Saan nang galing yun? Diba? Wala naman yung sa ritual natin na Father and Mother God. Ang tawag natin palagi sa Diyos ay Father. Pero ang iba, dahil gusto magpauso sa kanilang theology, ayan, nangyayari. Kaya ako palagi, pag ganito ang mga tanong, sinong theologian? Pero pag sinabi natin ang theologian is the fathers of the church, especially of that of Saint Thomas Aquinas, yun pong aking tinuturo sa inyo. Kasi ayoko po na maghalo pa ng mga bagong theology na bago na baka hindi yan ikaliligtas natin. No, kasi ang turo ni Santo Tomas sa mahabang panahon sa simbahan, yun ang pinanghahawakan ng simbahan. Okay? So just stick to what is sound and correct teaching. Kasi sa huli para yan sa ating kabutihan. Oh, may dalawa pang tanong. Good evening po, Father. Ask lang po if the sacrament of anointing has the same effect as sacrament of baptism, tanggal din ang kasalanan. Yes, natatanggal po ng kasalanan. Well, pag makita niyong effects, no? Unang-una, halos parehong effect, pero depende sa recipient. Ang recipient ng baptism ay yung mga hindi pa nabibinyagan. Kapag matanda na ang tatanggap ng binyag at hindi pa nabibinyagan kasi nga tatanggap, matatanggal sa kanya ang dalawang uri ng kasalanan. First is the original sin, and second, the personal sins. The personal sins could include mortal sin, venial sin, lahat ng kasalanan niya. Kaya nga, ito para sa kalaman ng lahat, nasa month of May tayo, di ba? Nag-Santa Cruzan tayo, nababanggit si Constantine. Alam nyo, sa Latin Church, si Constantine, hindi siya santo. No? Si Elena, considered pa nga na Saint Helena. No? Pero sa Greek, si Constantine ay santo. Saint Constantine ang tawag. Bakit? Kasi ang ginawa ni Constantine, bagaman alam niya na ang panampalatayang Katoliko, hindi siya nagpabinyag. Kasi alam niya na namumuhay siya sa kasalanan. Nang malapit na siyang mamatay, doon pa lamang siya nagpabinyag para malinis ang kanyang mga kasalanan. Kaya kung malinis ang kasalanan, wala kang tunay nga naman na malinis ka sa iyong pamumuhay. Di ba? Pero yung effect naman ng anointing ay para sa mga nabinyagan na, nalilinis rin ng lahat ng kasalanan as long as, sabi nga doon kanina, merong full contrition o tunay at buong pagsisisi. Last question. Ano po ang difference ng revenge or retribution sa justice? No? Unang-una, pag sinabi mong revenge, you desire evil to that person. On the contrary, when you are looking for justice, yung desire mo sa taong iyon o sa anumang sitwasyon, what is proper should be given. No, kaya, pag revenge, normally, or majority, or most of the time, negative ang kanyang implication. While justice is positive, especially, it is a divine justice. Okay? So sana po, nakatulong ang ating doctrinal formation ngayong gabi sa pagpapalawak ng inyong kaalaman sa katuruan ng simbahan. Ang mahalaga dito sa akin ngayon ay, una, hilingin natin talaga sa Diyos na matanggap natin ang sakramentong ito pagdating ng panahon na kailangan na natin.
Kaya kung meron kang magandang pamana sa inyong mga anak, ang unang pamana, anak, ang pamana ko sa iyo, pag dumating araw na hindi na ako makapagsalita, bedridden ako, tawag ng pare. Okay? At dapat obligasyon nila yon. At ikalawa, ipasalamat natin sa Panginoon na merong uri ng sakramentong ito na kahit sa huling yugto na ating buhay, iniisip niya na tayo ay maging matatag dahil darating at darating ang tukso sa atin, lalong-lalo na sa panahon ng ating kahinaan. So muli po, maraming salamat. Magdasal po tayo at magpasalamat para sa gabing ito. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. The Lord be with you, and may Almighty God bless you, the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Muli po, maraming salamat sa nandito sa simbahan para sa ating doctrinal formation at sa inyo na nasa inyong tahanan. Thank you very much for joining us. Join us again on the 4th Saturday of May. Thank you and God bless. Good night.